What's up? This is MC. Sa videong to, ang pag-uusapan natin ay kung paano i-compute ang least common multiple or LCM ng mga questions na merong choices. At ang ating unang sample question ay, what is the LCM of 6 and 8? Options: A. 12, B. 24, C. 48, and D. 72. Take note na sa ating channel ay meron na tayong na-cover na tatlong method sa pagkuha ng LCM. Yung una ay yung tinatawag na listing method, ang ikalawa ay tinatawag na prime factorization method, at ang ikatlo ay tinatawag na ladder method. At gumawa na rin tayo ng video kung paano kunin yung LCM kung meron naman tatlong given na numbers. At pwede nyo pa rin naman gamitin yung mga methods na yon para makompute ang LCM kahit meron pang choices. Pero merong technique na makakasave kayo ng time at ng energy sa pag-compute ng LCM kung merong mga given na choices. Sobrang dali lang talaga nito, kaya importanteng matutunan nyo rin to. Pero wag nyo kalimutan na pwede kayo mag-combine ng mga strategies. Let's say for example, kayo ay nasa exam, pwede nyo paghalu-haluin yung mga techniques na yan, depende kung saan kayo mapapabilis at madadalian. Ngayon ay mag-proceed na tayo sa sinasabi kong technique na pwede nyong gamitin kung merong mga given na choices. At ito yon. Kailangan nyo lang naman i-check kung yung mga given na numbers sa tanong, in this case 6 at 8, ay factor ng mga given na options. At yung pag-try ng mga options ay sisimulan nyo sa pinakamababang option papunta sa pinakamataas na option. Sa example natin ngayon, ang pinakamababang option ay 12. So si 12 yung itetest natin kung divisible ba by 6 at by 8. Si 12 ba ay divisible by 6? The answer is yes, dahil ang 12 ay 6 times 2. Si 12 ba ay divisible by 8? The answer is no. Kapag dinivide nyo yan, 12 divided by 8, ang result ay either decimal or fraction. So cancel out na agad si 12. Malabo na siyang maging LCM. Dapat yung option, divisible siya nung dalawang number. Or kung tatlong number man yung given sa question or lagpas pa, dapat yung option na tinitignan natin ay divisible sa lahat ng number na yon. So let's now proceed with letter B, 24. Si 24 ba ay divisible by 6? The answer is yes, dahil ang 24 ay 6 times 4. Si 24 ba ay divisible by 8? The answer is also yes, dahil yan ay 8 times 3. At dahil sinimulan natin sa pinakamababang option, si 24 na ang ating LCM. So automatically, mali na agad si 48 at si 72. Pero kapag chinek nyo kung si 48 ba at si 72 ay divisible by 6 and 8, ang sagot doon ay parehong oo. Pareho silang divisible ng parehong 6 at 8. Kaya lang ang hinahanap natin ay least, pinakamababa. At ang pinakamababang divisible ng 6 at 8 ay 24. Again, kung madadalian kayo sa ibang methods para malaman yung LCM, kahit meron pang choices, ay pwede nyo pa rin naman gamitin yon. Kaya lang, para sa akin kasi, ito yung mga senaryo kung saan pwede nyo gamitin yung technique na hindi nyo na kailangan ng scratch. Kailangan nyo lang i-recognize kung yung isang number ba ay divisible ng mga given na numbers or hindi. Nasa inyo na ang kalayaang pumili ng technique or kung pagsasama-samahin nyo man ito, binibigyan ko lang kayo ng iba't ibang options sa pagsasolve. So let's now proceed with the second question. What is the LCM of 4 and 7? Options: A. 4, B. 7, C. 14, and D. 28. Simulan natin again sa pinakamababa, which is si 4. Si 4 ba ay divisible by 4? The answer is obviously yes. Si 4 ba ay divisible by 7? No, dahil si 7 ay mas mataas kay 4. Ang isang number ay pwede lang maging divisible na mga numbers na equal sa kanya or mas mababa. Si 7 ay mas mataas kay 4. So automatically, mali na agad si 4. Again, dapat divisible ng parehong number. So let's now proceed with the second smallest number sa mga options, 7. Si 7 ba ay divisible by 4? Hindi. So mali na rin agad si 7. So next na agad. Si 14 ba ay divisible by 4? The answer is no. Pero siya ay divisible by 7. Kaya lang, dapat pareho. So, mali na rin agad si 14. By the process of elimination, ang tamang sagot ay 28. Pero i-check na rin natin. Si 28 ba ay divisible by 4? Yes. Si 28 ba ay divisible by 7? Yes. And actually, si 28 ay ang product ni 4 at 7. Kung naaalala nyo, kung napanood nyo man yung isa sa ating mga videos, kung yung dalawang given na numbers ay walang ibang common factor bukod sa 1, katulad ni 4 at ni 7, wala silang common factor bukod sa 1, imumultiply nyo lang sila para makuha ang kanilang LCM. 4 times 7, 28. Yung kanilang product ay yun na rin yung kanilang LCM. So mas mapapabilis kayo.
Kaya malaking advantage talaga kung marami kayong alam na methods at techniques. So let's now proceed to the next question. What is the LCM of 12 and 20? A. 60, B. 90, C. 100, D. 120. Again, sisimulan natin yung pagtetest sa pinakamababang option, which is si 60. Si 60 ba ay divisible by 12? The answer is yes, dahil ang 60 ay equal sa 12 times 5. How about by 20? Si 60 ba ay divisible by 20? The answer is also yes, dahil ang 60 ay equal sa 20 times 3. So 60 ang ating tamang sagot. Ito yung pinaka-advantage ng technique na to. Pwedeng sa unang pagtetest nyo pa lang, malaman nyo na agad yung sagot. So it just happened na si 60, yung pinakamababang option, siya na rin yung LCM. Kaya okay lang kahit hindi nyo na i-check yung B, C, at D. Automatically, mali na agad yon. Though yung 120 ay divisible ng 12 at ng 20. Kaya lang again, ang hinahanap natin ay least common multiple, yung pinakamababa. And our final answer is 60. And let's now proceed to the final question para sa videong to. What is the LCM of 9, 10, and 15? Tatlong given na numbers na. Pero pwede pa rin natin gamitin ang ating technique. At ito ang mga options. A. 12, B. 45, C. 90, D. 180. Again, first step, simulan sa pinakamababang option, which is 12. Pero kung mapapansin nyo, si 12 ay mas mababa sa isa sa mga given na numbers, which is si 15. So automatically, mali na agad yung 12. Kasi malabo siyang maging divisible by 15. Mas mataas sa kanya yon. Next, si 45. Si 45 ba ay divisible by 9? Yes. Ito ba ay divisible by 10? No. Dahil kapag divisible by 10, dapat yung last digit ay 0. So mali na rin agad si 45. How about 90? Si 90 ay divisible ba by 9? Pwede nyo yan i-divide manually para malaman, pero mas maganda kung kabisado nyo yung mga divisibility rules. At gumawa rin tayo ng mga videos natin dyan. Si 90 ay divisible by 9 kasi i-add lang natin yung digits ni 90, 9 plus 0, 9, which is divisible by 9. Si 90 ba ay divisible by 10? Yes, dahil yung last digit niya, 0. Si 90 ba ay divisible by 15? Dito ay suggest na i-divide nyo na yan manually. Or pwedeng mag-skip count na lang kayo ng 15. 15, 30, 45, 60, 75, 90. So si 90 ay divisible by 15. Divisible siya ng tatlong given na numbers at inisa-isa natin yung mga options from lowest to highest. Therefore, si 90 ang tamang sagot. Siya ang LCM ni 9, 10, and 15. Again, si 180, divisible din yan by 9, 10, and 15. Kaya lang hindi siya yung least. Ang pinakamababang divisible ng tatlo ay 90. Kaya yon ang ating final answer. Para i-check ang inyong comprehension at para makapag-practice pa, ay pwede nyong i-access yung inihanda kong maikling quiz. Nakapresent ngayon yung QR code sa screen at pwede nyo ring i-click yung link sa description. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.